Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat, maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata namin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Yamang nalalaman na kung paano kayo mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, nang tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan, nang higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos, na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ang inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumarian muna sa inyo, upang kayo magkaroon ng pangalawang pakinabang, at magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at ang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Nang nasahin ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? O ang mga bagay na ninasa ko ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? Ngunit palibhasa ang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa kanya ang oo. Kaya nga naman na nasa kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ngayon, siya na nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siya nagtatahak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Datapwat, ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi ng aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Korinto.
Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya kayo nang nagsisitatag.